Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karamihan sa inyo na naririto ay mga tao na nagtatrabaho sa mga Islamic centers at yung iba mga volunteers. So, sa madaling salita, naririto kayo para magkamit ng karagdagang knowledge sa field na kinasasangkutan ninyo ngayon. At ito nga yung dawa. At actually, ang kahalagahan ng mga ganitong pag-aaral ay hindi natin matatawaran. Dahil nga bukod sa ang dawa ay hanap buhay para sa atin. Kumbaga dahil tayo ay tumatanggap ng sweldo mula sa mga pinagtatrabuhan natin mga center upang magdawa. Hindi dahil sa nagdadawa tayo dahil tumatanggap tayo ng sweldo. Bagkus ito ay way of life na para sa marami sa atin. Marami sa atin dito kahit hindi pa nagtatrabaho sa mga Islamic centers. Bago pa sila nagsimula magtrabaho sa mga Islamic centers, nagdadawa na sila. At yung iba, hindi na sila nagtatrabaho sa Islamic centers pero nagdadawa pa rin sila. Kaya mahalaga ang mga ganitong mga pagsasanay, hindi lamang para doon sa mga baguhan o mga aspiring na maging dua, maging doon sa mga dati ng dua para ma-refresh yung kanilang mga utak sa kung ano yung mga dapat nila na isinasagawa bilang paalala sa kanila. At ikalawa ay para matutunan natin mula sa iba ang iba pang mga pamamaraan sa da'wa. At isa nga rin sa mga magiging tampok natin inshallah sa ating da'wa techniques, seminar o workshop ay yung mga makabagong pamamaraan sa da'wa, yung multimedia. At sa lahat nga ng ito, maging ito man ay dawa sa pamagitan ng pakikipag-usap sa mga tao ng ganito ng harapan o sa multimedia, sa buhay natin, lahat ng ito ay nangangailangan ng time management. Kaya magiging mahalaga itong lecture na ito para sa pagkakataong ito, inshallah, at tinihiling ko sa lahat ang inyong atensyon. At kung meron mang bagay na gumugulo sa inyo ngayon, at halimbawa ay bumabagabag, ay isantabi niyo muna inshallah dahil mahalaga na ma-conceptualize ninyo sa inyong mga sarili, ma-internalize ninyo kung ano ang mga mahalagang konsepto pagdating sa usapin ng time management. So, siguro maganda magsisimula tayo dun sa kung ano yung nangyari kanina dito sa ating tarpaulin. So, supposedly 1 PM nagsimula na tayo ng ating program. So hindi naman natin masasabi na dahil sa masamang time management kung bakit nangyari yon, pero ang dahilan kung bakit ko tinutukoy yung ganong mga pangyayari ay kung wala kayong time management at nagkaroon ng mga ganong aberya, wala kayong magagawang solusyon. Nakatanga na lang kayo o kaya ay ngangawan na lang kayo. Pero kung kayo ay merong time management nga, dumating man ang problema, magkakaroon kayo ng mga pamamaraan upang malampasan o masolusyonan yung mga ganong klase ng aberya. Ngayon, ang time management o ano ba ibig sabihin ng time management? Kasi supposedly workshop to eh. Dapat involved kayo. So ano ba yung ibig sabihin ng time management? So sino makakapagsabi sa akin? Ano ang time management? Huwag niyo sasabihin sa akin ang time management ay ang pag-manage ng time. Diba? So ano ang time management sa inyo? Anong konsepto ninyo? Ha? So, time management. So ano ang kahulugan o anong pagkakaunawa ninyo sa time management? So brother, anong pangalan ninyo? Kayo, tumayo kayo. Mashallah. So ano ang time management para sa inyo? Ang pamamahala po ng oras sa sarili. Para sa sarili. At ano naman ang kahalagahan ng time management? Ang kahalagahan mo ay upang ma-maintain mo yung bawat gagawin mo sa iyong gagawing pagdadawa. Yun, alhamdulillah. So yun ang time management. So hindi lamang ito basta-bastang pagmamanage natin sa oras natin. Ang time management ay ginagamit natin to our advantage para makamit natin ang ating mga goals o ang ating mga layunin. So yun ang ultimate na purpose kung bakit tayo mayroong time management. Dahil kung wala tayong goals, wala tayong pakialam sa buhay natin, na parang
ang buhay natin walang direksyon, hindi tayo mag-iisip ng time management. Katulad ng mga halimbawa, yung mga tambay sa kanto, mga tao na meron namang pagkakataon na paunlarin ang kanilang mga sarili pero wala naman silang mga pangarap sa buhay, hindi nila naiisip yung time management, hindi sumasagi sa isip nila ang time management. Pero sa atin, na mga duat na nagtatrabaho sa pagpapalaganap ng salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, nais natin na maging productive tayo. Nais natin na magkaroon tayo ng mas maraming resulta sa bawat lakas na itinutuon natin sa gawain ito. Nais natin na mas maraming resulta sa bawat minuto na ginugugol natin sa ganito mga gawain. Kaya ito ang kahalagahan kung bakit tayo merong time management sa ating da'wah. At hindi lamang ito time management nga sa ating mga gawain, kundi sa buong buhay natin, sa pangkalahatan at sa mga maliliit na mga gawain natin. Kung i-breakdown natin ang buhay natin sa iba't ibang mga gawain, tulad nga halimbawa ng lectures at pag-organize ng mga gawain, so magagamit natin ang time management. Isa sa mga masasabi natin na pinaka-productive na mga Muslim na nabuhay sa kasaysayan ng umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Ibn al-Qayyim rahimahullah. Kung nakikilala ninyo si Ibn al-Qayyim at mahilig kayo magbasa ng Darussalam, yung Al-Jumu'ah magazine, madalas na napifeature doon yung kanyang mga articles mula sa kanyang mga libro. At si Ibn al-Qayyim ay nakikilala sa marami sa kanyang mga essays at mga magagandang sinulat sa pagpapaliwanag ng mga katuruan ng Islam at sa mga applications nito, practical applications ng mga katuruan ito sa buhay ng isang Muslim. So, si Ibn al-Qayyim rahimahullah, sa haba ng kanyang buhay, nakapagsulat siya ng libo-libong mga sanaysay at dandaang mga libro. At sinasabi ng mga scholars na kung i-divide natin ang araw ng buhay na inilagi ni Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah sa mundo at sa dami ng kanyang mga naisulat, at an average, sumusulat siya ng ilang pahina ng mga sanaysay at mga katha sa loob ng isang araw. At kung titingnan natin, kung gusto natin na maging productive, dapat tayo ay maging ugali natin na magkaroon tayo ng muhasabah o pagtutuos sa bawat pagtatapos ng ating araw kung naging productive ba ang ating buhay. At ito ang isang unang bagay na mababanggit ko pagdating sa punto ng usapin ng time management. Magkaroon kayo ng muhasabah. At gusto ko sana kung isusulat ninyo yung mga mahalagang punto na sinasabi ko kasi nga tayo, mga tao, hindi tayo parang video camera na nare-record natin lahat. Hindi tayo parang audio recorder na ganun din na-record natin lahat. So kailangan natin na nagsusulat. So kahit yung pinakamagaling na tao, nagsusulat siya at nagre-review. Kahit yung pinakamagaling na kapil, pag Jumu'ah, may dala-dala siyang papel. Hindi dahil sa hindi niya kabisado yung lecture niya o yung khutbah niya, kundi dahil sa gusto niya ma-maximize yung oras niya. Dahil sa ayaw niya na meron siyang mamimiss na mahalagang punto na gusto niya iparating sa tao. Hindi dahil sa mahina yung pang-memorya niya, kundi gusto niya nga na maging efficient at maging productive sa kanyang khutbah. So ganun din tayo. At ikalawang mahalagang punto na mababanggit ko sa time management ay ugaliin ninyo na magsulat ng lahat ng kung anumang mahalaga na isulat. At sa pagsusulat, unang-una, pagsusulat natin ay maaring plano natin sa buhay natin. Maaring ang plano na ito ay mission at vision. Madalas sa mga kumpanya, makakita kayo pagpasok ninyo sa gate nila, sa pinto nila, nakalagay dyan, halimbawa, Mansur Gutierrez, Telecommunications Company, Mission and Vision. Ang mission, ito yung short-term goals usually ng isang company. So dapat tayo bilang mga tao, meron din tayo dapat na mission. Meron tayong short-term goals. So sulat natin yun sa papel, ganito, at kailan yung expected natin na ma-accomplish natin ang ganitong mission, mga ganong mga detalye. At paano natin yun ma-achieve.
At yung vision naman, yun na yung long-term goals natin. At sa pagsusulat, so maaring siya isang plano at maaring siya nga isa ring uri ng pag-organize ng sarili mo. Kung paano mo i-execute ang isang bagay. Kasi ang isang bagay o ang isang project, halimbawa, ang isang malaking project, kung iisipin mo siya o i-visualize mo siya, yung malaking project na yun, parang manliliit ka eh. Parang maisip mo, ang hirap mag-organize ng Dawa Techniques workshop. Ang hirap. Kailangan ko ng mahabang oras. Kailangan ko ng maraming tao na tutulong sa akin. Pero sa pamagitan ng pagsusulat, meron kayong isang technique na magagamit. At ito yung pagbe-breakdown ng isang malaking task sa mga maliliit na project. At hindi nyo magagawa yan mentally. Kahit ang pinakamagaling na tao, na pinakamatalino, hindi nyo magagawa yan mentally. Kahit si Stephen Hawking o si Bill Gates, hindi nyo magagawa yan mentally. Kaya nga ng mga taong to may secretary eh. Ang isusulat minsan ng mga itineraries nila para sa kanila. Pero tayo, wala tayong ganung luxury. So tayo ang gagawa ng para sa ating mga sarili. Susulat tayo, malaking project, i-divide natin siya sa maliliit na projects. Dawa Techniques Workshop. Malaking project. Ano ba yung kailangan sa Dawa Techniques Workshop? So, unang-una, kailangan mo ng technical committee. Halimbawa, so sila yung magiging in charge sa pagsa-setup ng sound system, ng stage, ng tarpaulin, backdrop natin, ng cameras, ng kung ano-ano pang technical. Then, magkakaroon tayo ng mga tao na involved sa public relations. Sila mag-i-invite ng mga tao upang dumalo sa Dawa Techniques Workshop. At magkakaroon tayo ng iba pang mga committees, food committee, at mga security committee, halimbawa, at iba pa. Naranasan na ba ninyo na yung sino sa inyo yung meron ng anak na mga 7 taon pataas? At inuutusan nyo na sila na gumawa ng mga gawaing bahay. Halimbawa, anak, linisin mo nga yung kwarto mo. Madalas yung bata, sasabihin niya, tay, ayoko. Kasi mahirap eh. Ang dami kong ginagawa. Ang dami ko pang gustong gawin. Ang dami ko pang laro na gustong gawin. Pero, subukan mong utusan yung anak mo. Nak, pakipulot mo nga yung unan na yan at ilagay mo dun sa... Yung unan na nasa sahig, ilagay mo dun sa ibabaw ng kama. Gagawin niya. Nak, pakitupi mo yung kumot mo. Tutupi niya, gagawin niya. Nak, yung mga nagkalat mong damit na labahan, ilagay mo dun sa laundry basket. Ililigpit niya, ilalagay niya. So maya-maya, after 5 minutes, mapapansin mo, nalinis na ng anak mo yung kwarto niya. Kasi inutusan mo siya na gawin ang isang malaking task sa pamagitan ng pagbe-breakdown nito sa mga maliliit na achievable na gawain na hindi nakakalula, na hindi nakakapanliit sa tao, nakakasira ng kanyang interest. So yung bata, utusan mo na maliit na bagay, sige, walang problema. Utusan mo ulit, sige, walang problema. Okay? So although nangyari na sa 5 minuto na utos ka sa bata na yun, parang nag-ubos ka ng oras sa kakautos sa kanya, gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo yan. Mas naging productive ang ginawa mong yun kaysa sa utusan mo lang siya ng isang minsanan lang. Dahil sa pamagitan ng ginawa mo, naging isa kang time manager para sa kanya. Ikaw ang nag-manage ng time niya para sa kanya, ikaw ang nag-utos sa kanya, nag-guide sa kanya para maging productive sa kung ano yung ginagawa niya. So yung ikalawang punto, banggit na isa sa mga punto na mabanggit nga natin na kailangan natin na magsulat. Marami pang mga theories at iba pang mga time management strategies na ibibigay ang mga tinatawag nga natin na mga experts sa personality development at iba pa.
At matutukoy natin yung iba pang mga iyon, inshallah. Kasi gusto kong tumalon doon sa isa pang mahalagang usapin naman. Na kung mahalaga ang time management, ano naman ang mangyayari kung hindi tayo nagmamanage ng ating oras? Ano mangyayari? Waste of time, di ba? So, cramming nangyayari. So, nagkakaroon ng mga problema na hindi natin nasusolusyonan. Yun ang resulta ng time wasting, na opposite ng time management. At ngayon, kung ang pagsiset natin ng goals ay isa sa mga paraan upang tayo ay makapag-manage ng time, merong mga bagay-bagay na nagiging dahilan kung bakit nasasayang ang ating oras. May mga gawain na dahil sa ginagawa natin ito ay nasasayang ang ating mga oras. At ito yung mga gawain na hindi naman mahalaga, pero binibigyan natin ng kahalagahan o pagpapahalaga. Mga bagay-bagay na hindi naman magbibigay sa atin ng pagiging productive, subalit binibigyan natin ng pagpapahalaga na parang bang ito ay napakahalaga. Katulad ng masyado nating pag-focus sa mga bagay-bagay na of no real consequence. So paano ba yung itinerary nyo sa pagpasok sa opisina halimbawa? Kung kayo ay nasa Maktab Da'wah, nagtatrabaho. Anong una nyong gagawin sa umaga pagpasok ninyo? Malamang karamihan sa inyo magsasabi, pagdating ninyo sa opisina, i-open ang computer, titingnan ng Facebook. Diba? Ngayon, ang Facebook, hindi ko sinasabing bawal o masama, pero kung ginagamit niyo ang Facebook para sa isang bagay na maging productive kayo sa da'wa, maganda. Pero kung ginagamit niyo ang Facebook para magsayang lang ng oras, naubos dito ang oras ninyo, pakikipagkumustahan, na wala namang direct na resulta, walang kwenta, nasasayang ang oras ninyo. So yun yung isang nakakasayang ng ating oras, yung paggugol natin ng oras sa mga bagay na wala namang masyadong halaga. Pangalawa, na nakakasira ng time management natin, yung kawalan natin ng plano. Kung kanina, ang planning ay susi sa time management, ang kawalan ng plano ay susi sa pagkakaubos o pagkakalustay ng oras natin. Kawalan ng plano, na parang bahala na. So may mga tao, sinasabi nila, ayoko magplano kasi yung mga bagay-bagay nangyayari kumbaga, volatile ang situation sa mga bagay-bagay. So ayaw daw niya magplano. Pero marami sa mga self-development experts ay nagsasabi na failing to plan is planning to fail. Ang hindi mo pagpaplano ay pagpaplano mo upang hindi ka magtagumpay. Dahil kung wala kang plano, wala kang plan A, plan B, so paano halimbawa niyan kung nangyari yung nangyari kanina sa inyo? Alas 2 na, hindi pa nasa-set up yung tarpaulin. Wala kang plano. So mangyari, kung ano-ano na lang yung darating. Whereas kung may plano ka, meron kang plan A, plan B, so magiging maayos ang lahat. Isa pang nakakasira ng time management ng tao ay yung tinatawag natin nga na disorganization o yung pagiging disorganized natin sa kahit na anong bagay. Actually, kahit sa opisina Papasok ka sa opisina, ang gulo ng opisina mo. Hindi mo alam nasan yung mga dapat na uunahin mo na gagawin. At ika-apat, yung procrastination o yung pagdadalawang isip natin masyado sa mga bagay-bagay na masyado tayong maraming iniisip, masyado tayong maraming bagay na kino-consider sa mga decisions natin. Na minsan kahit yung bagay na hindi naman talaga dapat i-consider, parang nabibigyan natin ng masyadong maraming importance. Whereas hindi naman talaga dapat. So minsan nangyayari na halimbawa na meron na tayong plano, tapos nababago, kasi si ganito magagalit pag hindi ko siya pinagbigyan. Si ganito, gusto niya ganito.
Walang mangyayari sa'yo. Dumating na lang ang Da'wah Technique seminar mo, to the last minute gusto mo pa rin baguhin yung plano kasi lahat na lang gusto mong i-satisfy. Hindi ganoon. Hindi ganoon. You cannot please everybody. Okay? So minsan, yun yung nagiging isa sa malaking time waster natin. At para ma-close na natin ang ating lecture, kasi maiksi lang yung oras na binigay sa atin, ilan sa mga important principles pa na mabibigay natin sa time management. Number 1 na kaida o principle sa time management ay ang ma-realize natin na hindi nadadagdagan ng oras natin kahit anong gawin natin. Hindi nadadagdagan ng ating oras kahit na anong gawin natin. Ang oras, isa siyang uri ng commodity na nababawasan ng nababawasan. Hindi siya katulad ng pera. Minsan dumadami pera natin, minsan nababawasan. Ang oras hindi. Paunti siya ng paunti. So ganito ka-volatile ang oras, pero sa kasamaang palad, parang napakaraming tao. Ang gagaling nila mag-manage ng pera, ang gagaling nila mag-manage sa mga iba pa mga bagay. Pero sa time, napaka-hina nila sa time management. So ito yung ilan sa mga models o mga time management strategies na magagamit natin, inshallah. Unang time management strategy na mababanggit natin yung tinatawag nila na ABC, Time Management Strategy. Na i-divide ninyo ang inyong mga gawain into 3 categories, A, B, at C. Okay? So A, class A na activity, ay yung mga bagay-bagay na mahalaga at of direct consequence. Diba, yung paggawa ng mga certificates sa bagong Muslim, pag-lecture, yun yung mga A, priority activities. Mga B, mahalaga rin naman pero hindi pa siya mahalaga sa ngayon. So pwedeng mahalaga siya in the near future pero hindi siya mahalaga sa ngayon. Halimbawa, yung yung pagdadalaw-dalaw natin sa mga gusto nating puntahan, o masyado nating socializing, masyado natin pakikipag-socialize sa mga tao. So, hindi natin yun pwedeng paunahin kaysa dun sa A o class A na priority. At yung C, ito naman yung mga gawain na hindi naman mahalaga, at the same time, hindi siya kailangan doon sa hindi siya immediately na kailangan na gawin mo. Halimbawa niyan yung mga projects na ano pa lang, na conceptualizing pa lang, na wala pang go signal ng iyong boss o ng iyong manager, hindi mo siya agad-agad i-execute. Kaya nga dito sa C na ito, dito po pasok yung sinasabi ng mga tao na o ng mga personality development experts na doing doing the right thing is better than doing things right. Nakuha nyo? Doing the right thing or doing doing the right thing is better than doing things right. Ang gawin mo, ang bagay na dapat gawin o ang bagay na tamang gawin ay mas mabuti kaysa sa gawin mo ang mga bagay-bagay ng tama. Kasi pwedeng may ginagawa mo ang isang bagay ng tama, pero hindi mo naman kailangan gawin ngayon. Samantala meron pang mas nauna na mas mahalaga, kahit ayaw mo siyang gawin. Nauubos yung oras mo. Kaya nga meron tayong ABC. At isa pang model na binibigay ng mga personality development experts regarding time management ay yung tinatawag nila na COVI, ang tawag doon, na COVI strategy regarding sa time management. Nagagawa ka ng isang square o rectangle at i-divide mo siya sa 4 na quadrants. At andito lahat papasok yung mga gawain mo. So una papasok dito yung mga bagay na important. At dito yung mga not
important. At dito naman yung due soon o kailangan mong gawin as soon as possible. Dito naman yung not due soon. Okay? It's important. Deadlines. Deadlines. Yan, unang-una. Tapos mga mahalagang projects. Dito siya. Of course, ito, customizable to sa kung anong lifestyle mo. At sa kung anong klaseng field ang involved ka. Kasi minsan, iba ang representation ng mga ito pagdating sa isang tao na involved sa academics, na involved sa technical, na involved sa medical at iba pang mga iba't ibang field. So magkaroon ka ng malinaw na internalization ng mga punto na ito. So important at due soon, ilista mo sila dito lahat. Kailangan magawa mo sila lahat as soon as possible. Not important, pero due soon. Halimbawa, ito yung mga bagay-bagay na parang sa'yo walang kwenta, pero kailangan mong gawin eh. Di ba? Halimbawa, dumarating yung mga pagkakataon na utusan ka ni boss mo na Mansur, punta ka sa ganitong company, mag-lecture ka. Oras, ganitong araw. So, kailangan gawin mo yon. Kailangan gawin mo yon kahit hindi mo feel. Kahit hindi mo feel na gawin. Kasi kailangan mo sumunod. Dito naman, sa pangatlo, important pero not due soon. So, dito papasok yung mga recreation. Kasi mahalaga para sa tao yung recreation eh. Para sa isang tao na makapag-function siya ng maayos, kailangan meron siyang mental clarity. Sinasabi kanina ni Cabasio, yung tao na overloaded. Nakapag-isip ba siya ng maayos? Hindi. So, kailangan natin ng recreation. So, siguro not due soon kasi first day of the week pa lang. First working day of the week. Tapos, isipin mo kagad yung recreation? Hindi. For the weekend o kaya after work. So, important pero not due soon. Again din, not important pero not due soon. Ito na yung mga bagay-bagay na halos kahit hindi mo na siya gawin. At bahala na kayong mag-fill up ng kung ano yung mga nandito. At bakit meron na tayong ganitong model, na Covey model of time management? Kasi nga, sinabi ko kanina, hindi na madadagdagan ng oras natin. Hindi na madadagdagan ng oras natin. At minsan darating tayo sa pagkakataon na wala na tayong magagawa upang ma-manage natin ang ating mga sarili, ang ating mga time, ang ating mga oras. Wala na tayong magagawa upang madagdagan pa ang ating mga oras for productivity, liban na lamang na magbawas tayo ng mga bagay na gagawin. Kumbaga, magsasacrifice tayo. Kumbaga, nandun tayo sa isang bangka. May dala-dala tayong mga cargo. Lulubog ang bangka, malakas ang hangin, malakas ang alon. Kailangan natin magbawas ng load. So, itatapon natin yung mga bagay-bagay na nakakabigat lang sa atin na wala namang magkikwenta, wala namang kawalan para sa atin kung mawawala. At ito na yon, ito sila. So, pwede ka nang mag-get rid ng ganyan. Sa pagdating naman sa time management, pagdating sa mga uunahin. Minsan, sasabihin natin ito ang dapat nating unahin, di ba? Kasi important pero due soon. Mga deadlines. Pero, minsan nangyayari na nababaliwala natin to, which is wrong, which is mali. So, kailangan, mabigyan din natin to ng priority. Dahil kung hindi mo to matutupad, magkakaroon to ng malaking consequence sa karir mo, sa buhay mo, diba pa? At ito naman, important pero not due soon. Minsan, binabaliwala rin ng mga tao na halos wala silang panahon para sa pamilya nila, wala silang social life, puro na lang sila trabaho, o mali rin, so importante din to. So ito yung Covey model of time management.
At ito, self-customizable to. Depende sa ating mga set of values. Pero ang mababagit natin dito ay kung ano magiging reaction natin dapat sa bawat quadrant na ito. At hanggang dito na lamang yung lecture natin, inshallah. At inshallah ay naging makabuluhan itong maiksing lecture na ito. At kung meron man kayong, siguro wag na lang magtanong muna kasi marami pa tayong mga gagawin. So kung meron man kayong inshallah mga questions regarding dito, so pwede niyo namang itanong siya later sa pag wala na tayong mga ginagawa para makapag-accommodate pa tayo ng mas maraming lecturers for today inshallah. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.